ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap magmahal ng taong walang direksyon ang buhay. Walang pangarap, ika nga. Mga salot sa lipunan at kinaiinisan ng lahat. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang pagmamahal mo sa kagaya nila? Dear Papa Dudut, madalas kapag nagmamahal tayo ay marami tayong nasasagasaang tao. Maraming tumututol na para bang ang pagmamahal ay isang malaking krimen. Yung tipong parang ikaw na ang pinakamakasalanan nilalang na nabubuhay sa mundo. Samantalang ang kasalanan mo lang naman ay nagmahal ka. At ipinaglaban mo ang nararamdaman mo sa mga mapanghusgang kagaya nila. Hello Papa Dudut, ako nga pala si Chestnut. Rakiterang pasaway, 24 years old na ako at ngayon ay nakatira dito sa Nasugbu, Batangas. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Minsan naiiyak ako sa kwento, lalo na kapag nasa kalagitnaan ng eksena. Para bang kasali ako sa usapan nila at galit na galit din ako kapag inaapi ang sender. May mga pagkakataon pa nga na tumutulo talaga ang luha ko, lalo na kapag madrama ang kwento. Pero syempre mas madalas na kinikilig ako at para akong tanga na tumatawang mag-isa dahil nakakatawa ang mga kwentong binabasa ninyo. Medyo nagdadalawang isip ako noong una na ibahagi ang kwento ko, pero dahil nai-inspire ako sa mga napapakinggan kong kwento ng mga letter senders mo ay minabuti ko na rin pong ibahagi ito sa inyo upang mag-iwan ng magandang aral sa buhay. Papa Dudut, nag-aaral pa lamang ako ng college ay nakikita ko na si CJ sa kanto na dinadaanan ko papasok sa paaralan. Nakagraduate na ako at lahat, andun pa rin siya sa kanto at parang walang inaalala sa buhay kundi ang tumambay. Sa tuwing dadaan ako sa tapat ng barkada nila ay walang araw na hindi niya ako binuburaot. Araw-araw niya akong pinapahanginan ng kung ano-ano at doon ay nagsimula ang kwento naming dalawa, Papa Dudut. Hello, crush! Kanina pa kita hinintay dumaan ha? Late ka na sa usapan natin. Anong usapan? Okay feeling boyfriend lang. Hindi rin makapalang mukha mo, no? Ang taray naman ng bebe ko. Yan ang tipo ko sa babae Mataray. Huwag mo ako matawag-tawag na bebe. Hindi kita boyfriend. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Tabi nga dyan. Oo na, tatabi na. Relax ka lang. Ito naman, nagbibiro lang naman ako eh. Pwede ba? Hindi oras ng pagbibiro ngayon. Huwag mo akong simulan Sus! Hayaan mo na ako. Ikaw lang kasi nagpapasaya sa akin eh. Huwag ka nang masungit. Promise, pag hinayaan mo akong tawagin kitang bebe, maliligo na ako araw-araw. Tanga! Wala akong pakialam kung magmukha kang taong grasa. Basta wag mo akong matawag-tawag na bebe. Nakakahiya. Baka isipin ng mga nakakarinig wala akong kahihiyan sa sarili. Ano na lang sasabihin nila? Ang dami namang lalaki rito na maayos tapos sa'yo lang ako mapupunta. Grabe siya oh. Na-hurt ang feelings ko dun Alam mo, kaysa maghapon kang nakatambay dito at nambuburaot, maghanap ka kaya ng matinong trabaho para may pakinabang ka sa lipunan. Hindi yung umaasa ka lang lagi sa ayuda. Naghahanap naman ako ng trabaho, bebe ko. Kaya lang yung mga napagkatrabahuhan ko, kung di masusungit, saksakan naman ng kuripot. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Sa pagtambay ka lang masipag. Alam mo, nasisira lang araw ko sa'yo eh. Hindi na dapat kita kinakausap wala ka namang kwenta. Aray
May feelings din naman ako, no? Grabe ka naman sa akin. Ngayon na nga lang ako umibig, mabubuo kaya pa. Halika na, hatid na kita. Mamaya bastasin ka sa labas eh. Hindi mo ako ihahatid. Kaya kong lumakad mag-isa. Ibang klase talaga tong bebe ko. Yan ang gusto ko eh. Pinahihirapan ako. First time kong humabol sa babae, baka akala mo. Kaya magpasalamat ka. Inaambunan pa kita ng atensyon ko. Kinatatakutan yata ako rito. Isa pa, kahit tamad akong maligo, marami pa rin babaeng gustong sumiksik sa mabangong kilikili ko. Yak! Kadiri ka. Huwag mo nga ako ikumpara sa mga babaeng sinasabi mo. Sure ako na hindi rin naliligo yung mga babaeng yun. Kaya bagay kayo magsiksikan. Parehas kayong mababaho. Excuse me nga. Aray ko naman. Sabi ng tabi eh. Oo na, tatabi na. Pwede ba sa susunod na makita mo kung dumaan dito, huwag kang nang uurat. Naaalibadbaran talaga ako kapag nakikita kita. Kaya tantanan mo na ako. Ayokong maaga palang sira na yung araw ko. Yan ang di ko may papangako. Mahirap yan. Paano naman ang puso ko? Ikaw lang nagpapasaya dito, no? Huwag ganun. Bad yun, baby ko. Ewan ko sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi kita papatulan. Bebe ko, huwag kang magsalita ng tapos. Baka mamaya kapag nakita mo kong bagong paligo, lumuha ang mata mo. Baka ma-inlove ka din sa akin. Kahit maligo ka ng pabango o pumorma ka na parang mag-aanak ka sa binyag, hindi pa rin kita magugustuhan. Una, wala akong kinabukasan sa'yo. Pangalawa, kailan ka ba huling tumingin sa salamin ha? Yang buhok mo parang pugad ng manok. Yang pananamit mo ang badoy, ang dugyot pa. Yung amoy mo, malayo palang umaalingasaw na. At higit sa lahat, wala kang trabaho. Kaya nga nagtataka ako sa'yo eh. Bakit ang lakas ng loob mong manligaw? O sige, kung sasagutin kita, anong ipapakain mo sa akin, Aber? Pag nagugutom ba ako, mabubusog ba ako ng amoy ng kilikili mo? Nakakaloka ka? Malap ka nga ng babaeng bagay sa'yo. Huwag ako yung kinukulit mo. Ayaw mo nun, baby ko? Pag sinubukan mo akong mahalin, hindi ka mahihirapan. Matipid ako sa sabon, hindi ako nagsashampoo, hindi ako maluho sa damit, at hindi rin ako madamot. Katunayan, dahil alam kong gustong-gusto ng mga bebot tong pang-romansang katawan ko, naisip ko na laging maghubad. Kaya lagi akong walang suot na t-shirt eh. Pinakikita ko sa kanila to ng libre. Ayan oh, maumay ka sa kakatitig. Yummy, di ba? Kaya hindi ka nalugi sa akin. Ewan ko sa'yo, bastos ka. Wala kang modo. Hindi ka nakakatawa at lalong hindi ka nakakakilig. Puisit! Tamaan ka sana ng kidlat! Ganon palagi ang nangyayari sa amin ni CJ tuwing magkakasalubong kami, Papa Dudut. Hindi ata kompleto ang araw niya kapag hindi niya napapakulo ang dugo ko. Siya lang yata ang lalaking nakilala ko na ubod ng kapal ang pagmumukha, hindi marunong mahiya. Alam na alam niya kung paano ko siya papansinin dahil sa pang-iinis niya. Dumating ako sa punto na kailangan ko pang umiba ng daanan para lamang makaiwas sa kanya, Papa Dudut. Kahit malayo ang iikutan ko ay nagtsatsaga talaga akong maglakad ng malayo, huwag ko lamang siyang makasalubong. Pero sadya nga yata ang mapagpiro ang tadhana, Papa Dudut. Kahit na anong iwas ko ay nakakasalubong ko pa rin siya at nasisira niya ang araw ko. Pero isang araw, naramdaman ko na lamang na parang hinahanap-hanap ko na rin ang pangungulit niya sa akin. Namimiss ko rin pala ang kakulitan niya. Namalayan ko na lamang na hinahayaan ko na siya sa ginagawa niya. Hinahayaan ko na siya na ihatid ako at unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero natatakot akong sabihin o ipahalata sa kanya, Papa Dudut. Kahit alam kong nasasaktan siya sa sinasabi ko ay nagpatuloy ako sa pangmamaliit ko sa kanya. Alam kong masakit ang mga salitang binibitawan ko at sobra na ako. Baka kasi sa ginagawa ko ay tantanan na niya ako at mawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero kada salitang binibitawan ko ay ako rin ang nasasaktan, ako rin ang nahihirapan. Dahil mahal ko na si CJ, Papa Dudut. Mahal ko na ang tambay na kinaiinisan ko at siya na ang dahilan ng araw-araw na pagngiti ko.
bebe ko. Punta ka na ba sa palengke? Oo. CJ, may sasabihin ako sa'yo. Makinig kang mabuti ha. Sige, bebe ko. Basta ikaw magsasalita, lagi ako makikinig. Payag na akong bumuntot ka sa akin na parang aso. Pero pwede ba? Huwag mo akong tatawaging bebe ko. Nakakairita eh. Ito naman. Ano bang masama sa pagtawag sa'yo ng bebe ko? Teka, ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Hoy, o kaya, psst, pwede ring chestnut coconut. Ganun ba gusto mo? Ayan ka na naman sa kakornihan mo eh. Umapayag na nga akong bumuntot ka sa akin kung ano-ano pa yung mga sinasuggest mong walang kwenta. Konti na lang masasap ako ng mukha mo. Ayoko may makarinig na tinatawag mo ako ng ganun. Hindi naman kita boyfriend at ayaw din kitang maging boyfriend, okay? Nagsasawa na kasi ako sa araw-araw mong pangungulit. Kaya payag na akong buntutan mo. Kaya sa araw-araw akong naha-high blood sa'yo. Yun lang yun. Alam mo, bebe ko, alam ko naman na nagkakagusto ka na rin sa akin eh. Baka nakakalimutan mo, si CJ tong kausap mo. At alam ko na yung mga style niyong mga babae. Kunwari ayaw niyo, pero deep inside, gusto rin ako. Aminin mo, gusto mo na rin ako, no? Hoy, aamin na yan. Umamin ka na kasi. Hindi ko naman ipagkakalat na gusto mo rin ako eh. Uy, gusto niya na ako. Gusto niya na ako. Aminin mo na kasi. Utot mo, Blue. Oh, hindi ah. Red ang utot ko. Kakulay ng puso kong tapat na nagmamahal sa'yo. Ano yun? Feeling mo nakakatawa ka nun? Bahala ka na nga sa buhay mo. Pag di ka pa tumigil dyan, hindi na kita papansinin kahit kailan. Kaya mo? Hindi nga. Aminin mo na kasi para matapos na to. Kaya mo, pag sinagot mo ako, bukas na bukas, maliligo na ako. Wag lang ngayon ha, wala kasing tubig sa bahay eh. Bukas daw meron na. Teka, amoyin ko nga kilikili ko. Okay pa naman, good pa to. Ano, payag ka na ba na ikaw na ang bebe ko? Wag mo nang pigilan, alam ko namang kinikilig ka eh. Masama daw magpigil ng kilig. Nakaka-UTI. Sige ka, masakit yon. Ano, payag ka na? Hindi no. Pal na mukha nito. Taas naman ang pangarap mo. Eto naman, alam ko naman na alangan ako sa'yo eh. May pinag-aralan ka samantalang ako, eto, nakilang tambay lang. Oo, makapal ang mukha ako na mag-ambisyon ng isang kagaya mo. Pero anong magagawa ko? Tinamaan talaga ako sa'yo eh. Sige na, pumayag ka na maging girlfriend ko. Magbabago ako para sa'yo. Maghahanap ako ng trabaho hanggang sa may pagmalaki mo rin ako sa pamilya mo. Ay. Oo na, sige na. Aminin ko nang nagugustuhan na rin kita. Yon! Sabi na nga ba eh, di nga ako nagkamali sa hinala ko. Ang saya ko. Para tuloy gusto kong ipasara ang buong kanto tapos magpainom. Baliw! Akala mo naman may pampainom ka. Papayag na akong maging tayo. Pero secret lang muna ha. Ayoko munang may makaalam. Baka kasi pagmulan pa ng away namin ni Mama yan. Kilala mo naman yun. Sige, payag ako. Kapag successful na akong tambay, pupunta ako sa bahay nyo na nakabarong Tagalog with matching makintab na black shoes para mamanhikan. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. I love you, baby ko. I love you too. Naging maayos ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hindi naging sagabal ang pagiging tambay niya para maging masaya kami. Nakita ko ang unti-unti niyang pagbabago, naghanap siya ng trabaho at natanggap siya kahit sa construction lang, Papa Dudut. Okay na rin, ang mahalaga ay marangal ang trabaho niya. Doon ko nakilala ang pagkatao ni CJ. Mabait naman pala siya, maalaga at mapagmahal. Lagi niya akong pinapatawa kaya nagiging magaan ang sitwasyon naming dalawa sa kabila ng takot ko kapag nalaman ni Mama na si CJ lang ang boyfriend ko. Pero dahil sa maliit lang naman ang lugar namin, hindi na itago ng matagal ang relasyon namin ni CJ. Nalaman ni Mama ang totoo at harap-harapang pinamukha sa akin ni Mama na hindi ito karapat-dapat na maging boyfriend ko. Ginawa ni Mama ang lahat para maghiwalay kaming dalawa. Ipinapahiya at kinukutya niya kami ni CJ at lahat na yata ng masasakit na salita ay narinig namin kay Mama. Halos ikulong ako sa bahay,
wag ko lamang makita si CJ. Tuwing lalabas ako kundi ko kasama si mama ay pinapasamahan ako sa pinsang kong lalaki. Pero dahil mahal ko si CJ at naniniwala ako na magbabago siya ay pinaglaban ko ang relasyon naming dalawa. Natuto akong tumakas kahit minsan nasasaktan na ako ni mama, mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko kay CJ. Madalas kong naririnig na sinasabi sa akin ni mama na ang tanga-tanga ko raw. Pero hinayaan ko lamang siya. Maaring tama si mama. Pero wala namang mali kapag nagmahal, hindi ba? Alam kong pinipilit ni CJ na patunayan sa akin at sa pamilya ko na may magagawa pa siya para magbago. Pero sa tuwing ginagawa niya yon ay para bang sinusundan siya ng kamalasan. Kung di siya nawawala ng trabaho, hindi naman siya natatanggap sa mga pinag-a-applyan niya. Matanggap man siya, lagi namang siyang nakakasama sa mga tinatanggal ng kumpanya. Alam kong gusto nang sumuko ni CJ Papadudut, pero dahil nakikita niya kung gaano ako kapursigidong tulungan siya, ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob na lumaban, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Walang araw na hindi ako inaaway ni Mama, Papadudut. Binabantayan niya kada kilos ko at walang ibang topic sa bahay namin kundi puro tungkol kay CJ. Ang pangahamak niya, ang harap-harapang pagpapahiya sa akin kapag may bisita kami, yon ang madalas na eksena sa bahay namin. Andyan ang sasabihin ni Mama na, "Nako, yung si Chestnut, mare, ewan ko ba dyan. Sayang ang ipinantutustos ko sa pag-aaral niyan. Kung alam ko lang na babagsak sa isang tambayan sana, hindi ko na lang pinag-aral." Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong pinahiya ni Mama, Papadudut. Pero hindi ko alam kung bakit kahit masasakit ang salitang naririnig ko, ay hindi ko pa rin magawang iwanan si CJ. Maraming beses kong kinukumbinsi si CJ na makipaglapit kay Mama. Pero kahit siya ay sumuko na rin dahil nanatiling malamig ang pakikitungo sa kanya ni Mama. Matagal ko na ang ipinagdarasal na sana'y dumating ang araw na matutunan din ni Mama na tanggapin si CJ. Lalo na at nakapagdesisyon ako na ayain si CJ na magsama na kami. Nagsasawa na kasi ako sa sitwasyon, Papadudut. Alam kong hindi maganda na sa akin pa magsimula ang pag-aaya na magsama kami ni CJ, pero eto lamang ang alam kong paraan para maging malaya kami. Iniisip ko noon na baka kapag nagkasama na kami ay matutunan din ni Mama na tanggapin si CJ. Pero sobrang tigas ng puso ni Mama, Papadudut. Kaya ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon nilang dalawa ni CJ. Dumiretso pa ho kasi ako kay na Loida. Kinuha ko yung damit na pambenta. May mga bagong dating ho kasi siyang paninda kaya inagahan ko na para hindi ako maunahan. Buong araw ka na wala, Chestnut. Huwag mo sabihin maghapon ka rin namili ng paninda niya. Akin na nga yung pinamili mo sa palengke. Ito. Tingnan mo tong gulay na binili mo. Lanta na. Mukhang kanina pang umaga mo pa ito nabili tingnan mo tong mga gulay na sinayang mo. Hinintay pa kasi namin ni Loida yung magde-deliver ng mga damit. Nandun na din naman po ako kaya hinintay ko na. Pasensya na po kayo. Bihira. Tingnan mo tong isda. Konti na lang maputla na ang hasang. Umamin ka nga sa akin. Kasama mo na naman kanina yung boyfriend mong tambay, ano? Ma, pagtatalunan na naman ba natin si CJ? Hindi natin pagtatalunan ng tambay na yan kung iiwasan mo. Wala kang kinabukasan doon. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Ma, mabait ho si CJ. Pinipilit naman ho niyang magbago. Naghahanap naman ho ng maayos na trabaho yung tao. Naghahanap ng trabaho? Paano makakahanap
ng trabaho yon. Hindi mo ba nakikita ang itsura? Mukhang sanggano. Hindi mo nga yata alam kung nasaan ang mga magulang ng tao na yon eh. Ano bang nagustuhan mo ron, ha, Chestnut? Hindi kita pinag-aral sa maayos na eskwelahan para lamang mauwi sa isang tambay na kagaya niya. Ma, ano ba? Bakit ba galit na galit kayo kay CJ? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Pinipilit niyang ilapit ang sarili niya sa inyo, kayo lang ang may ayaw. Hanggat hindi ka nagigising sa katotohanan na walang kwenta ang boyfriend mo na yon, hindi kita titigilan. Nanay mo ako! Sa unang kita ko pa lang sa lalaking yon, alam kong wala siyang magandang may dudulot sa'yo. Kapag hindi mo tinigilan ang kagagahan mong yan, ako ang gagawa ng paraan para maghiwalay kayo. Hindi niyo pwedeng gawin yan, Ma, dahil ako ang makakalaban niyo. Mahal ko si CJ at wala kayong magagawa kundi tanggapin siya sa ayaw niyo at sa gusto. Mahal? Mabubusog ka ba ng pagmamahal kapag wala ka na makain? Pag naging asawa mo yon, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ang maghahanap buhay? Pwede ba, Chestnut? Huwag mo masabi-sabi sa akin yung mahal-mahal na yan, ha? Manahimik ka! Alam mo kung nabubuhay lang ang papa mo? Kung nabubuhay lang si Papa, mauunawaan niya ako. Kayo lang naman ang ganyan eh. Masyado kasing mataas ang standards niyo. Mataas ang standard? Aba, ay masisisi mo ba ako? Pinag-aral kita sa magandang paaralan para maging maganda ang kinabukasan mo. Tapos ano? Magbo-boyfriend ka lang ng inutil? Ma, wala akong pakialam kung inutil si CJ sa paningin ninyo. Ang alam ko lang mahal ko siya at nakapagdesisyon na ako. Magsasama na kaming dalawa. Ano? Magsasama na kayo? Tapos ano? Ikaw ang magpapalamon sa kanya? Buang ka na ba talagang babae ka? Oo, Ma. Ako magpapalamon sa kanya. Ako ang gagawa ng paraan para maging maayos ang buhay naming dalawa. Ako ang tatayong lalaki at tutulungan ko siya para magbago at para matuto siyang magbanat ng buto. Gagawin ko yun, Ma, para hindi naman nakakahiya sa inyo. Bobo ka! Anong katwiran yon? Tanga-tanga ka! Ang galing din magturo ng kabastusan ng boyfriend mo, no? Ako na sarili mong ina, nagagawa mong bastusin dahil sa isang walang kwentang tao? Hindi ako bastos, Ma. Ipinaglalaban ko lang kung ano yung palagay kong tama. Magsasama kami ni CJ at wala na kayong magagawa. Ayoko! Hindi ako papayag! Ayoko sa kanya! Tapos! Hindi ako papayag na sasama ka sa lalaking yon! Hindi ako papayag na maging miserable ang buhay mo kasama ang lalaking yon! Miserable agad, Ma? Ni hindi niyo pa nga kilala yung tao, ganyan agad ang sasabihin ninyo. Hindi ko na kailangang kilalanin ang kagaya niya. Dahil unang kita ko pa lang sa kanya, ha? Alam kong hindi na mapagkakatiwalaan ang lalaking yon. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi pa rin ako papayag na ipagpatuloy ang kalokohan mong yan. Hindi rin ako papayag na pigilan niyo ako sa gagawin ko, Ma. Tanggapin niyo na lang na nagmamahalan kaming dalawa. Patutunayan namin sa inyo na magiging maayos ang buhay namin at hindi namin kakailanganin ng tulong ninyo. Binabalaan kita, Chestnut! Kapag ipinagpatuloy mo ang kalokohan mong yan, kakalimutan kong anak kita! Sinasabi ko sa'yo! Sige, Ma. Kalimutan yung anak niyo ako. Tutal, diyan ka naman magaling eh. Kung tutuusin, wala naman talagang problema rito. Hindi niyo lang matanggap na tambay lang ang boyfriend ko. Alam mo, Ma? Kung pagbibigyan niyo lang ang sarili niyo na makilala si CJ, makikita niyo na mabuti siyang tao. Makikita niyo kung bakit pilit ko siyang ipinaglalaban. Ay, hindi! Hindi ko papayagan ang kalokohan mong yan. Sige na. Linisin mo na yung karne at magluluto na ako ng hapunan. Para sana sa pananghalian yan eh. Pero dahil inuna mo pa ang pakikipaglandian sa boyfriend mong tambay, o eto, naging panghapunan na yung dapat na pananghalian natin. Buisit! Tama na, Ma! Ikaw ang tama na, Chestnut! Tama na ang kagagahan mong yan! Ayusin mo na mga pinamili mo at magluluto na ako! Ma, pagbigyan mo ko. Pangako, kapag hinayaan mo kami ni CJ, gagawin ko lahat ng gusto nyo. Hindi na ako tatakas, hindi na ako aalis. Papupuntahin ko na lang dito si CJ sa bahay. Hindi! Mas lalong hindi ko kaya na pupunta dito ang lalaking yon. Isipin ko pa lamang na nasa loob ng pamamahay ko ang lalaking yon. Naaalibadbaran na ako! Mahal ko si CJ, Ma. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya na mawala siya sa akin. Hindi ko kaya, Ma. Hindi mo kaya? Bakit? Mamamatay ka ba kung mawawala ang batugan na yun sa buhay mo? Kaya pala ganun na lang ang sinasabi ng mga kapitbahay natin eh. Ikaw naman pala talaga ang naghahabol sa inutil na yon. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kababae mong tao, parang ikaw pang lumalabas na patay sa gago na yon. Umayos ka nga, Chestnut! Pag ako nainis talaga, ipagugulpi ko yung lalaking yun eh! Yan ang huwag niyong gagawin, Ma! Dahil baka... Baka ano? Ha? Baka ano?
Ako pa ngayon ang tinatakot mo? Sobra lang ginagawa mong kabastusan sa akin Nanay mo ako. Dahil lang sa lalaking yon, nagagawa mo akong lapastanganin ng ganyan? Hindi ka ba naaawa sa akin? Mahal mo ang lalaking yon? Ako! Mahal mo ba ako? Mahal kita, Ma. Kaya lang, sawang-sawa na ako. Lagi mo nalang pinamumukha sa akin kung gaano ka walang kwenta si CJ. Imbis na kilalanin niyo muna yung tao, mas pinakikinggan niyo pa ang sinasabi ng iba. Mas naniniwala pa kayo sa mga chismosa. Ako ang anak mo, Ma. Dapat sa akin kayo naniniwala. Kahit anong gawin mo, hindi ko magugustuhan ng lalaking yon para sa'yo. Kapag ipinagpilitan mo ang gusto mo, mamumuhay kang mag-isa. Tandaan mo yan! Sige, ipagpatuloy mo ang kahibangan mo sa lalaking yan. Kalilimutan ko talaga na anak kita. Ma, hindi naman natin kailangang umabot sa ganun Hanggat ipinagpipilitan mo ang kalokohan mo sa lalaking yon, mawawala ang katahimikan sa bahay na ito. Sige na, ayusin mo na yan at magluluto na ako. Tigilan mo na yung kakadrama mo. Busalan ko yung bunganga mo nang makita mo Kanina pa ako nagugutom at kanina pa ako bisit sa'yo. Kahit laging ipinapahiya ni Mama si CJ ay hindi pa rin kami sumuko dahil nakita ko lahat ng paghihirap ng boyfriend ko para mapalapit kay Mama. Nakita ko rin kung paano niya pinapahalagahan ang relasyon namin. Pero kahit na anong gawin niya, lagi siyang nawawalan ng trabaho. Hanggang isang araw ay naramdaman ko na lamang na parang sumuko na siya. Pero pilit ko pa rin pinaparamdam sa kanya na kahit na anong mangyari, andun lamang ako para sa kanya. Na hindi ako bibitaw at mahal ko si CJ, Papa Dudut. Kaya kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko siya. Siya lang ang lalaking minahal ko kaya hindi ako papayag na mawala siya sa akin dahil lang sa pagiging tambay niya. Ginawa ko ang lahat pero parang hindi naging sapat yon para kay CJ, Papa Dudut. Sumuko na siya. Sinabi niya sa akin na hindi na niya kaya, na ayaw na niya. Natapusin na namin ang aming relasyon. Nasaktan ako ng sobra, pinaglabang ko siya tapos mauuwi lang din pala sa wala ang lahat. Papa Dudut, umalis si CJ nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Walang makapagsabi kung nasaan siya at tinanong ko ang mga kabarkada niya pero tikom ang bibig ng mga ito. Walang gustong magsalita. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, Papa Dudut, parang gumuho ang mundo ko. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay at ayaw ko makipag-usap kahit na kanino. Kahit sina Mama ay hindi na rin alam ang gagawin sa akin. Nagkukulong ako sa kwarto at halos hindi makakain. Si CJ ang buhay ko. Si CJ lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kasi hodang ayaw ng lahat sa kanya, ang alam ko lang ay mahal ko siya at hahanapin ko siya. Ipaparamdam ko pa rin sa kanya na nandito lamang ako kahit na ilang beses pa siyang sumuko. Gano'n naman ang pagmamahal, hindi ba? Hindi sumusuko. Hinanap ko siya at halos galugarin ko ang buong Batangas para lang makita siya. Pero sadyang mailang
sumingkap sa akin ang pagkakataon. Nahirapan akong makita siya hanggang isang araw, naimbitahan ako ng isa kong kaibigan sa San Juan. Habang naglalakad kami ng kaibigan ko ay bigla akong kinamahan nang matanaw ko sa loob ng isang restaurant si CJ. Kilalang kilala ko si CJ, Papa Dudut, kaya nagmamadali akong pumasok doon. Hindi ko na inisip kung ano ang ginagawa niya doon, kung nagtatrabaho ba siya o kung tumatambay lang din gaya ng nakagawian niya sa lugar namin. Nagulat pa siya nang makita niya ako, Papa Dudut. Parang gusto niya akong iwasan pero nakipag-usap pa rin siya sa akin dahil nasukol ko na siya. Haggard ang itsura niya at parang medyo pumayat siya. Gusto ko siyang yakapin pero nagpigil ako. Kaya kahit miss na miss ko na siya ay pinigilan ko ang sarili ko. Kumusta ka na? Eto, okay naman. Ikaw, kumusta ka na? Hindi ako mabuti. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Chestnut, mahal kita. Alam mo naman yun, di ba? Pero pagod na ako. Ayoko na. Hirap na ako. Lahat na lang na ginagawa ko walang nangyayari. Maigi pa nung tambay ako, wala akong pinoproblema. Ganun na lang yon? Susuko ka na lang kaagad? Akala ko ba kaya natin? Akala ko ba sasamahan mo ako habang buhay? Asan na yung CJ na una kong nakilala? Yung masiyahin, yung lagi akong pinapatawa, yung hindi sumuko na suyuin at ligawan ako. Wala na yon. Hindi ko na rin alam kung saan napunta ang gagong yun. CJ, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Mahal kita. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yun para lumaban ka? Akala ko ba matibay ka? Asan na yung yabang mo nung kinukulit mo ko? CJ, huwag naman ganito. Ay, hindi mo pa ba nakikita? Talo na ako. Wala na mangyayari sa akin. Tama ang mama mo. Habang buhay na akong tambay. Walang patutunguhan ng buhay. Ang labo mo naman eh. Pumasok ka sa buhay ko, tinanggap kita, ipinaglaban kita. Ginawa ko ang lahat tapos ganito lang ang gagawin mo? CJ, simple lang naman ang problema natin eh. Bakit ba kailangan nating palakihin? Simple? Kahihiyan mo nakataya dito. Kapakanan mo. Hindi mo ba nakikita? Talunan ako. Hindi tayo bagay. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa akin. May pinag-aralan ka, maganda ka. Madali ka makakahanap ng lalaking pwede mong ipagmalaki. Hindi yung kagaya ko na walang kwenta. Walang kwenta? Sana naisip mo yan bago mo ako ginulo. Bago ka pumasok sa buhay ko. Sumugal ako sa'yo. Kahit na alam ko na mahihirapan akong baguhin ka. Sumugal ako, CJ. Sumugal ako dahil mahal kita. Hindi pa ba sapat yun? Tapos ngayon ano? Sasabihin mo sa akin na humanap na lang ako ng iba? Hindi, CJ. Hindi ako papayag. Nagawa ko ng sumugal noon. Susugal uli ako ngayon. Chestnut, ayoko na. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayoko na. Maghiwalay na lang tayo. Alam kong masakit dahil sa halip na ikaw makipaghiwalay sa akin, ako pa nakikipaghiwalay sa'yo. Pero ayaw mo kasing makinig eh. Oo, mahal kita. Pero hindi sapat yung pagmamahal na yun para manatili ako sa tabi mo. Naawa ako sa'yo sa tuwing naririnig ko ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Kapag pinagtatawan ng kanila dahil akong pinatulan mo. Masakit sa akin lahat ng yun. At hindi ko kayang makita na nahihirapan ka ng dahil lang sa akin. Wala kang kinabukasan sa akin. Wala akong maipagmamalaki sa pamilya mo. Hindi, CJ. Hindi kita iiwan. Di ba may plano pa sana tayo na magsama? Kaso bigla ka namang nawala. Bumuna tayo ng pamilya. Ituloy na natin yung plano natin na magsama at sabay tayong lalayo. Sabay tayong bubuo ng pangarap na tayo lang. Tapos ano? Kapag hindi na natin kayang abutin yung mga pangarap na yun, babalik tayo sa ganito? Uuwi ako sa inyo? Tapos aalipustahin na naman ako ng pamilya mo? Tama na, Chestnut. Tapusin na lang natin to. Hindi ako papayag, CJ. Hindi tayo maghihiwalay.
Chestnut, may iba na akong gusto. Hindi ako naniniwala. Sinasabi mo lang yan para layuan kita. Totoo ang sinasabi ko. At okay kaming dalawa. Malaya kami. Maayos ang samahan namin. Pareho kaming walang direksyon ng buhay. Okay na yun. At least hindi ako napapahiya. At hindi ko na rin kailangan magpakahirap para lang magustuhan ako. Paano ako? Ha? Gano'n na lang yon? CJ, hinanap kita. Kinalimutan ko ang pride ko. Ipinaglaban kita. Alam ko na masasaktan ka. Aaminin ko, mahal pa rin kita. Pero kailangan kong lumayo para makita mo na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Para maramdaman mo na kaya mo naman pala na wala ako. Masyado nang komplikado ang lahat. Sige na, umuwi ka na. Baka mamaya hanapin ka na ng mama mo. Awayan ka na naman dahil sa akin. Kalimutan mo na ako. Darating na rin ang girlfriend ko. Mamaya dito pa kayo magpang-abot. Hindi ako aalis dito, CJ, nang hindi ka kasama. Magkagulo na kami ng babae mo kung magkakagulo kami. Wala akong pakialam. Basta hindi ako aalis. Umalis ka na. Kahit anong gawin mo, hindi na magbabagong isip ko. Ayoko na mabuhay na komplikado kasama mo. Kalimutan mo na ako. Wala ka mapapala sa akin. Kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis dito. Kahit pa sabihin mo na hindi mo ako mahal, hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Kukulitin kita kagaya ng ginawa mo sa akin noon. Hindi ako papayag na hindi kita kasama. Ikaw ang bahala. Basta ako, ayoko na. Nasabi ko na sa'yo lahat ng gusto kong sabihin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umuwi ka na sa nanay mo. Hindi ko pa rin nabago ang isip ni CJ na huwag makipaghiwalay sa akin ng mga oras na yon, Papa Dudut. Iniwan niya talaga ako at hinayaan na umiyak. Hindi ko inisip na magagawa niya sa akin yon. Ang sakit-sakit dahil mahal na mahal ko siya. Kahit na ilang beses niya akong pinagtabuyan ay hindi pa rin ako nasiraan ng loob. Hindi ako sumuko. Nabaligtad man ang pangyayari at ako na ang naghahabol sa kanya ay wala akong pakialam. Isa lamang ang alam ko sa ngayon. Sabay naming aayusin ang buhay namin ang magkasama at patutunayan sa lahat na kaya namin. Hindi ko siya susukuan, Papa Dudut. Hinding-hindi. Alam ko na mahal niya ako at pilit niya lang na pinapalayo ako sa kanya dahil sa sitwasyon namin. Ilang beses kong ipinaunawa sa kanya na hindi naman malaki ang problema naming dalawa. Simple nga lang kung tutuusin. Pinapalaki lang ng insecurities niya. Hindi naman kailangang maging madrama kung sabay kaming maninindigan sa isa't isa. Pero dahil sa pride niya, lumaki ang problema, Papa Dudut. Kahit ganon ang ugali niya ay pinilit ko pa rin siyang unawain. Pinilit ko pa rin ipaintindi sa kanya ang lahat-lahat. Papa Dudut, alam ko na darating ang araw na babalik ang dating saya ng relasyon namin at gaya ng ginawa niyang pangungulit sa akin noon, ay magiging masaya kami at magmamahala ng gaya ng dati. Kung noon siya ang hindi sumuko para mapasagot ako, ngayon naman ako ang mangungulit at hindi susuko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko na nahirapan ako at halos sumuko na rin para lamang maging maayos muli kami. Pero habang pinipilit ko, pakiramdam ko ay mas lalo siyang lumalayo sa akin. Hindi ako aalis sa San Juan, Papa Dudut, nang hindi ko siya kasama. Ipinangako ko yon sa sarili ko, Papa Dudut. Kasi hodang magmukha akong tanga, gano'n naman ang nagmamahal, hindi ba? Nagiging tanga. Ni hindi ko na nga naisip na nagagalit na sa akin si Mama dahil ilang araw na akong hindi umuuwi. Ang mahalaga kasi sa akin si CJ at ang relasyon namin, liligawan ko siya hanggang sa mapa-oo ko siya. Pipilitin ko siyang sumama, sukdulang talian ko siya at kalad ka rin pabalik ng Nasugbu. Ganon kasi ang alam ko kapag nagmamahal. Hindi dapat sumusuko at hindi dapat basta bibitaw.
Laban lang ng laban. At lalaban ako hanggat mahal ko siya. Nakiusap ako sa kaibigan ko na sa kanila muna ako habang inaayos ko ang relasyon namin ni CJ. Mabait naman po ito at pumayag. Pero palagi pa rin niya akong pinapaalalahanan na hindi na tama ang ginagawa ko. Alam ko naman Papa Dudut na mukha na akong gaga sa mga pinaggagawa ko pero wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay mahal ko si CJ at handa akong gawin ang lahat. Magkasama lang kami habang buhay. Nahirapan akong kumbinsihin siya Papa Dudut, lalo na at harap-harapan ang ginagawa niyang pambabaliwala sa akin. Pinangahawakan ko pa rin ang sinabi niyang mahal niya pa rin ako at ang pagmamahal na yon ang gagamitin ko para bumalik siya sa akin. Gaano man kahirap, handa akong magtiis. Sintigas man ang bato ang puso niya, mapapalambot ko yon dahil sa pagmamahal ko. CJ, mahal kita. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Chestnut, huwag kang umiyak dito. Baka akalain ng mga dumadaan, inaano kita. Wala akong pakialam sa kanila. CJ, mahal kita. Magsama na tayo. Ako ang bahala sa lahat. Ako ang bahala kay Mama. Sige na, pumayag ka na. Chestnut, naloloko ka na ba? Magsasama tayo? Wala akong matinong trabaho. Wala akong ipapakain sa'yo. Pambili nga ng sarili kong pagkain, di ko alam kung saan kukunin eh. Tapos magsasama pa tayo? Nahihibang ka na ba talaga? Oo, nahihibang na ako. Oo, tanga ako. Naloloko na ako. Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Chestnut, alam na alam mo kung anong nangyayari sa ating dalawa, hindi ba? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Ayoko na. Alin bang mahirap intindihin dun? Huwag ka naman masyadong magpakababa dahil lang sa akin. Wala akong kwentang tao. Hindi mo ba nakikita yun? Nakikita ko, CJ. Nakikita ko kung anong klaseng tao ka. Nakikita ko kung anong buhay meron ka. Pero ang gago mo eh. Tulungan mo rin naman ako. Magtiwala ka naman sa akin na kaya kitang tulungan. Sabay tayong aangat. Sabay nating aayusin ang buhay natin ng magkasama. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kaya na konsensya kung makitang nahihirapan ka. Kung magsasama tayong dalawa, ano mangyayari sa atin? Ikaw magdadala ng pamilya? At ako ano? Palamunin? Aasa sa'yo? Tapos ano? Tatawagin akong pabigat? Walang silbi? Under? Ganon? Hindi ganon yun, CJ. Hindi ganon? Eh ano pala kung hindi ganon? Sabay nating aayusin ang sarili natin. Sabay tayong magsisikap. Ipapakita natin sa kanila na kaya natin. Na hindi ka basta tambay lang. Nandito lang ako, CJ. Magsama tayo. Sabay tayong aangat, pangako. Paano kung matalo uli ako? Paano kung hindi ko pala kaya? Babalik na naman tayo sa dati? Kaya natin, CJ. Kaya natin. Basta magtiwala ka lang sa akin. Nakakatawa, no? Dati akong habol ng habol sa'yo. Pero ngayon, baliktad na. Nakukuha mo pang magbiro sa lagay natin ngayon? Teka, ibig bang sabihin niyang pagbibiro mo? Payag ka nang magsama tayo? Magpapakipot muna ako ng konti. Hindi ako easy to get, no? Anong akala mo sa akin? Kaladkaring lalaki? Pumayag ka na kasi. Huwag ka nang magpakipot. Ay, halika nga rito. Bakit ba ang hirap tumanggi sa'yo? Pakis nga. Sige, payag na ako. Pero tutulungan mo ako ha? Oo naman. Pero sandali. Totoo ba na may bago ka ng girlfriend? Wala. Gawa-gawa ko lang yun. Wala kasi akong ibang alam na paraan kung paano kita itataboy eh. Alam ko naman na mahal mo pa rin ako eh. Kaya nga hindi kita sinukuan. Kahit nga nagmumukha na akong tanga, habol pa rin ako ng habol sa'yo. Ewan ko ba? Bilib nga ako sa'yo eh.
Akalain mong di ka nagpatalo? Tibay ng alindog ko, no? Pakipot ka pa nung una. Tapos ngayon, ikaw ang habol ng habol. Yabang mo. Ay, nga pala, pagbalik natin sa Nasugbu mamaya, magpapaalam na ako kay Mama. Sasabihin ko na magsasama na tayo. At kung hindi niya ako payagan, tatakas ako. Sigurado ka na ba talaga? Akong kinakabahan sa gagawin natin eh. Papadudot nagbunga ang mga ginawa kong pangungulit kay CJ. Napilit ko siyang sumama sa akin pabalik ng Nasugbu at nagsama kaming dalawa. Humanap kami ng bahay na malayo sa dati naming tinitirhan. Nagtayo ako ng maliit na negosyo at sa una medyo mahirap dahil pareho pa kaming nag-a-adjust. Pero alam ko na unti-unti ay matututunan naming pareho ang mga dapat at hindi namin dapat gawin. Aaminin ko noong una ay nahihirapan ako pero kalaunan ay natutunan na rin namin ang tamang pagpapatakbo ng negosyo. Naging maayos ang aming samahan. May mga kaunting pag-aaway pero nakita ko kung gaano niya sinubukang magbago. 1 taon na kaming nagsasama Papadudot pero nakita ko kaagad kung gaano kahina ang loob niya. Lalo na kapag matumal ang benta namin o kaya naman pag dumarating ang santambak na mga bayarin. Nakakasawa din pala minsan Papadudot habang ikaw ay ipinapakita mo sa kanya na matatag ka. Siya naman na lalaki ang napakahina ng loob. Minsan gusto ko nang sumuko at gusto ko nang umuwi sa nanay ko at sabihin na Nay, tama ka. Natanga ako na pinatulang ko si CJ pero andito na ako eh. Wala na akong magagawa. Lalo na at madadagdagan na kami Papadudot. Buntis ako. Kapag ngayon pa ako nang hina malamang bukod sa kangkungan kaming lahat pupulutin, lalo akong pagtatawanan ng mga tao at ng pamilya ko dahil sa pagpili ko sa maling tao. Napapagod ako Papadudot pero hindi ako sumusuko. Lumaban ako at pinilit unawain ang sitwasyon. Alam ko na darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Magiging maganda rin ang buhay namin ni CJ kahit na patuloy siya ang inaalipusta ni Mama kahit malayo na kami sa kanya. Asawa ko! Asawa ko! Halika rito! Saan ka galing? Bakit ka naglasing? Halika dito sa tabi ko. Mag-usap tayo. Matulog ka muna. Mamaya na tayo mag-usap. May ginagawa ako. Upo ka dito sa tabi ko. Dahil may chismis ako sa'yo. Alam mo ba? Nakita ko nanay mo kanina. Nagmano ako sa kanya. Galing ka ron sa atin? Oo, bumisita ako. Namiss ko kasi mga tropa ko eh. Hindi na ako nagpaalam sa'yo kasi busy ka kanina. O anong sabi ni Mama? Wala naman. Inalipos na lang naman niya ako. Tinawag pa rin akong palamunin at pabigat sa harap ng maraming tao. Ayos talaga yung nanay mo, no? Walang tigil ang bunganga. Walang kakupas-kupas sa pangmamaliit sa akin. Ano bang kailangan kong gawin para magustuhan ako ng nanay mo? Sinikap ko naman Sinikap ko na magbago. Pero ano magagawa ko? Sa ganito lang talaga ako eh. Oo, wala akong natapos kagaya mo. Mahirap ako. Tambay ako. Pero, inalagaan naman kita. Di kita sinasaktan. Minahal kita. Yun nga lang, sablay ako sa pagtataguyod ng buhay natin. Pero kahit tambay ako, hindi naman ako masamang tao, di ba? Yung iba nga dyan, may pinag-aralan nga pero bastos naman. Nananakit ng asawa at kung ano-ano pa. Hindi ako ganon, di ba? Mabait ako. Hindi naman ako.
Tingnan mo tong taong to. Maglalasing-lasing, hindi naman pala kaya. Nakakapagod na mga gawain dito sa bahay, nakuha pa nitong maglasing. Wala talagang konsiderasyon. Ay. Hoy CJ, gumising ka nga dyan. Teka, aalalayan kita. Doon ka na sa kwarto matulog. Umayos ka nga, ano ba? Ang bigat-bigat mo ha? CJ, ano ba? Sandali! Uy! Nasusuka ako! Punta lang ako CR! Ay, buwisit! Nasaan ba yung cellphone ko? Matawagan nga si Mama. Oh, napatawag ka. Anong kailangan mo? Ma, nagkita raw kayo ni CJ? Oh, bakit? Ano na naman ang sinumbong ng batukan mong asawa sa'yo? Sinisiraan na naman ba ako? Ma, pwede ba tigilan nyo na si CJ? Maayos na ho siya. Ako nang nakikiusap sa inyo. Pabayaan nyo na kami. Pabayaan? O ano bang ginagawa ko? Hindi nga ba't pinababayaan ko na kayo? Lumayas ka sa bahay at pinili mo ang lalaking yan. Hinabol ba kita? Hindi, di ba? Pinakialaman ko ba ang buhay ninyo kahit na masakit sa akin ang ginawa mo? Nanay mo ako. Pero mas pinili mo magpakatanga sa lalaking yan. Saan ba ako nagkulang sa'yo, ha? Ginawa ko ang lahat para mapabuti ka. Pinagsalitaan ko na naman ang masama yung asawa mo kanina. Pero masisisi mo ba ako? Nanay mo ako at hindi ko gusto na mapahamak ka. Hindi ko rin gusto na naaabuso ka niya. Akala mo ba ganun kadaling tanggapin ang lahat? Magiging nanay ka rin. Pauunawaan mo rin ako pagdating ng araw. Ma, alam ko naman na kapakanan ko lang ang iniisip ninyo. Pero sana naman bigyan nyo ng pagkakataong magbago si CJ. Kundi man para sa akin, para na lang sa magiging apo ninyo. Di ba mas maganda kung maayos tayong lahat na palalakihin natin ng baby namin ng masaya tayo? Ma, wala naman akong ibang hinihiling sa inyo. Kaya please, pagbigyan nyo na ako. Hindi. Hanggat nakikita ko ang lalaking yan, hindi ko matatanggap na ipinagpalit mo ako sa kanya. Tatanggapin lang kita kung wala na sa buhay mo ang batugan na lalaking yan. Pero yaman din lamang na talagang hindi na kita mapipigilan. Abay sige, bahala ka na sa buhay mo. Ipagdasal mo na wag sanang dumating ang araw na lalapit ka sa akin na umiiyak dahil iniwan o sinaktan ka ng lalaking yan. Kasi wala na akong pakialam sa'yo. Ma, pwede bang... Ay, pinatayan ako ng phone. Kakainis. Ay, guminahawa pakiramdam ko matapos kong sumuka. Mahal, anong oras na? Mag-aalas 9 na ng gabi. Maglinis ka na ng katawan mo't kakain na tayo. Di ka ba kumakain? Hindi pa. Hinintay talaga kitang dumating para may kasabay akong kumain. Hindi mo na sana ako hinintay. Alam mo naman na hindi ka dapat nagpapalibas ng gutom eh. Masama sa buntis sa nalilipasan. Ay, nga pala. Bebe ko, pasensya na kanina. Namiss ko lang talaga yung dati nating lugar, kaya pumasyal ako. Nayaya kasi ako ng mga tropa. Pero promise, di na mauulit. Siguraduhin mo ah. Maupo ka na, kumain na tayo. Simula sa araw na to, di na ako magpapasaway. Pipilitin ko maging matatag para sa'yo at para sa magiging baby natin. Pero bebe, yung kay mama mo, hindi ko maipapangako na hindi ko siya papatulan paminsan-minsan ha. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para mapatunayan sa kanya na kahit ganito lang ako, pwede pa rin ako magbago. Basta bebe, wag mo kong susukuan ha. Ay, salamat din bebe. Mula ngayon, sabay nating aayusin ang buhay natin. Magsisikap tayo para sa anak natin. Magsisikap tayo para sa pamilya natin. At si Mama, hayaan na lang muna natin siya. Darating ang araw na hindi rin makakatiis at lalapit din sa atin yun. Lalo na kapag nakita niya ang apo niya. Pakis nga ako? I love you, bebe. I love you too, bebe. Kain na tayo. Uy, mukhang masarap ng luto mo ah. Nilagang baboy. Sakto sabaw nito. Pampababa ng amats. Bebe,
Bakit parang kulang ata sa asin? Ilang kilong asin ba nilagay mo dito? Wala bang lasa? 5 kilo na nilagay ko dyan ah. Kulang pa ba sa alat? Hayaan mo, sa susunod, 1 banyera ng lalagay ko. Papa Dudut, matagal na panahong hindi kami nagkausap ni Mama. Nabalitaan ko sa dati naming kapitbahay na umuwi muna ito sa La Union sa mga kapatid niya. Alam kong hindi niya kaagad matatanggap ang ginawa ko sa kanya kaya hindi ko na rin muna siya kinulit pa. Alam kong darating ang araw na matatanggap niya rin si CJ. Naunawaan ko naman ang ipinakita ni Mama sa akin. Kapakanan ko lamang ang iniisip niya pero minsan ay nagagawa talaga nating sumuway sa magulang para mapagbigyan ang kagustuhan natin. Ngayon ko lamang napatunayan na sadyang mahiwaga ang pag-ibig, Papa Dudut. Kapag ang puso ang natutong magmahal, ika nga sa kanta wala ka nang magagawa kundi ang sundin ito. Mahirap palang labanan ang pag-ibig. Talaga nga palang hahamakin ang lahat, masunod lamang ang tibok ng puso. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ang naging negosyo namin ni CJ, lalo na at nauso ang live selling sa internet. Mas napadali ang aming pagbebenta ng mga paninda namin. Sa umpisa ay medyo matumal dahil bago pa lamang kami pero kalaunan ay dumami po ang aming followers at nakakabenta na kami ng marami. Si CJ ang naging taga-deliver ko at kumuha kami ng hulugang motor. Siya na ang nagpipick up at nagdi-deliver ng mga paninda namin. Nakita ko ang bagong CJ, Papa Dudut, at alam ko na kapag dumating ang araw na magkita ulit sila ni Mama ay hindi na siya nito mamaliitin. Responsable at mapagmahal na asawa na ang bagong CJ na haharap sa kanya. Hindi na po yung mukhang dugyot at mabaho. Marunong na ring maligo at hindi lang 1 beses sa isang araw, 3 beses paminsan lalo na at galing sa labas. Masaya ako sa nakikita kong pagbabago niya, Papa Dudut, at alam ko rin na alam na ni Mama na maayos na ang buhay namin. Hindi na ako magtataka na isang araw ay bigla na lamang itong susulpot sa pintuan namin. Sa galing ba naman ng sagap ng mga chismosa sa amin? Imposibleng hindi nila malaman ang nangyayari. Lalaki ang naging unang anak namin, Papa Dudut. Kamukhang kamukha siya ni CJ. Ganon pala ang pakiramdam kapag nanay ka na, tama si Mama, gagawin mo ang lahat para sa anak mo, mapabuti lamang siya. Ngayon ko naunawaan si Mama. Yun nga lang, iba kami ng pananaw pagdating sa pag-ibig dahil para sa akin ay hindi natin dapat hinuhusgahan ang isang tao base sa panlabas niyang anyo. Mas dapat nating tingnan ang pagkatao nito kesa panlabas na itsura. Dahil sa pagiging porsigido ni CJ ay madali niyang natutunan ang lahat. Sinuportahan ko siya hanggang sa abot ng aking makakaya. Nakapagtayo kami ng sariling bahay, maliit nga lang pero tamang-tama lang sa amin.
Nabayaran na rin namin ang motor na hinuhulugan at nagbabalak na rin po kaming kumuha ng isa pang para may katulong si CJ sa pagdi-deliver. Nakakatuwa lang isipin, Papa Dudut, na ang dating tambay, delivery boy na ngayon ng sarili niyang negosyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kabarangay ko na natatakot magmahal. Dahil mababa ang estado ng buhay ng taong minamahal nila, huwag po kayong matakot. Ipagpatuloy nyo lamang at huwag nyo silang sukuan, ipaglaban nyo sila. Huwag nyong iisipin ang sasabihin ng iba. Walang relasyong matatag kaagad sa una. Lahat ay dumadaan sa pagsubok. Ang mahalaga ay nagmamahalan kayo at inuunawa ang isa't isa. Yun lang at sapat na para maging maligaya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chestnut. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1